Magandang buhay, magandang buhay. Tayo po ay nasa greenhouse number 2 ngayon at ipapakita ko lang po yung ating mga seedlings na ililipatan natin sa ating mga cups. Magaganda nila, no? Yan. Kumusta kayo dyan mga idol, oh? Diba? Alas pare-pare yung kanilang mga laki. Ito po yung romaine natin, ano? Medyo ibang romaine naman to. Ibang variety na naman. Kulay pula to eh. At nandun yung karamihan sa kanila sa kabila. Yan, hindi pa rin namin makontak yung ating nagiging patulong sa ating greenhouse. Pero hopefully bago matapos ang linggong to ay makapagparamdam na para tayo ay makagalaw na ng mga ayos, ano? Yan. Okay. Dito kaya napapansin nyo halos di tayo makapag live sa ngayon. Yan, may uudo kalaban natin yan dito. Ngayon nakita ko yung problema dito kaya nagkakaganito to dahil sa init nga, dahil po sa aming bubong ng bahay na kakalagay lang, ilang buwan pa lang, so natakluban yung sikat ng araw tuwing umaga na before napakaganda dito ng init, ano? Kaya kakaroon tayo ng adjustment dito. Pag nirenovate po ito, sana ko pong taasan yung ating level ng lupa para po mas madali po siyang makakita ng init ng araw at para po hindi po siya maging leggy katulad dito, ano? Yan. Ang romaine natin ang ganda, kahit sa kabila ang gaganda ng ating romaine. Yun, yan po ay ready to harvest na this coming weekend. At antabayanan nyo po yung ating video dyan dahil yan po ay inaantayan ng ating customer sa Pasig City. First time nung pag-produce natin ng arugula at meron po tayo naging successful, meron po pong hindi. Ayan po, tumutulo pala rito kaya ito nangyari. Ngayon ko lang napansin, ano? Tumutulo pala dyan. Itong balik natin medyo hindi ganun maganda pero yun nga po, okay lang po yan. Kakatapos lang nga po natin anyway magpa change oil. Yan, iuo din dito. Buti na check natin. Tanggal natin itong itlog. Yan, change oil tayo na ngayon lang ng ating sasakyan dahil lang buwan na rin na hindi nag-change oil yan. 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 Ang romaine ang pinakamagandang tubo dito. So, o-order tayo na maraming ganyan, ano, na seeds kasi ang ganda niya. Ang dabong nga, no. Yan, pakita ko lang yung kagandahan ng ating mga seedlings. At yung aking nag-iisang light sussex na manok na matanda na kaya hindi ko na makapag-produce ng itlog. Pero ayaw ko siyang lutuin kasi mahal yan at napamahal na rin sa akin yan. Yeah, light sussex po yan. Ganda. Diba? Sarap nilang pamasdan, ano? Sa kabila. Mababa kasi yung part na to eh. So need tambakan. Tapos yung pag-elevate talaga mismo ng ating mga boxes. Kapag nag-upgrade tayo is at least 3 feet, ano? Ang ganito kataas sa gabewang ko at least. Yan, gabewang. Para mas madali silang makahagilap ng ano, sikat ng araw. Ito yung fungus na sinasabi ko. Fungus yan na naging problema ko last year at ngayon naging problema ko rin. Yan. So magkakaroon tayo ng maraming adjustment dito this coming 2024. Kaya samahan niyo po ako sa aking journey dito sa hydroponics farming. Hindi ko po kaya mag-isa to. Yan.
So kailangan talaga natin ng tauhan dito. Yan. Ito po ay mga Locarno, hindi sila ganun kaganda as expected dahil nga sa ating mga ano. Yung sa kabila maganda-ganda doon kasi mas maaga silang nakakakita ng sikat ng araw ano. Natin kasi ramdam ko meron ditong uod. Ayan, okay talaga. Pag ganito yung organic, yung mga tanim mo, expect mo na yung uod ano. Lang dito meron din yan. Mabilis na talaga eh, mabilis na talagang kumain yung uod na yan eh. Check lang natin. Sayang din yan. So plano ko full renovation dito next year ano. Pag-iipon na natin yan. Kung sakali tayo makasweldo na sa YouTube ano. So tulungan niyo po ako. Kung nagustuhan niyo yung video natin na to, please do subscribe. Pa-click po na notification bell at ng like button. Yan po ay Black Astrolorp. Nag-iisa kong Black Astrolorp ngayon. Matanda na rin yan. So wala akong balak ihawin yan. Kasi yun nga po, katulad ng Light Sussex kong manok ay napamalat po sa akin yan. Yan dati yung manukan ko dyan. Tumigil ako simula nung nagkagera sa Ukraine at Russia dahil sobrang mahal yung pinagtaas ng presyo ng ating mga feeds dito. Yan. So balak ko talagang moderate na ganitong seeds kasi maganda to. Yan. Mabigat na mga yan. So pag-iipon na natin to pag tayo ay nakasahod na sa ating Facebook at YouTube channel ano. Yan. Magandang buhay po pala sa ating mga kapwa OFW dyan or especially sa Singapore. Yan. Kung nasaan nandiyan ang misis ko. Yan. Mabuhay po ang mga buhay na bayani. So mamayang hapon pag maganda yung schedule natin eh, maglilipat na tayo ng ating mga seedlings ano. Samahan niyo ako. Bala ko nga sana magpalaki pa ngayon ng broiler eh, para makahabol sa sa Christmas. Kaso nga lang nagka-problema tayo sa mga tanim kung Madre de Agua yung tanim. Kasi doon sa boundary namin sa taas sa lote ay may nagpalinis sa kasamaang palad pati yung mga Madre de Agua ko na more or less 10 ata piraso yung tanim ko na mas tataas pa sa akin ay yun, nilinis din. So natitira ko ngayong Madre de Agua ay nasa nataas yung mother tree natin doon. So hindi nila kakayanin na mag-produce o makatulong sa ating feeding program sa ating mga broiler. So kinansel ko muna yung pag-aalaga ng ating broiler ano. Pero sa susunod na mga taon months ay susubukan pa natin mag-alaga ng broiler kasi plano kong gumawa ng frozen product dito like breaded chicken or chicken tocino or chicken neck products marinated, mga ganun. Kaya chicken tonkatsu, fried karaage. So ibibenta natin yun dito sa frozen. Gagawin natin frozen products gamit yung ating sariling produkto, which is yung broiler nga na manok na gagawin natin siyang version ng broiler pero healthier version po siya kasi po yung 20% po hanggang 30% po ng ating feeding ay Madre de Agua, no, organic po, tanim po yun, which is ginagamit din sa papakain ng baboy. Excuse me po. Iba pa tayo mga kambing, rabbit, manok before, ginagamit ko yun sa aking mga more or less 200 heads ng manok before dito. Tatlo yan yung manukan ko, yung isa sa kabila dun sa ating nursery. Tapos dito ito yung ating pinaka breeding area, and then sa taas meron din po tayo dun yung ranging area ko dun, yung mga sobra kong mga rooster before or mga hens na pinagpapahinga ko, nilalabas ko dun sa taas para makapag-enjoy naman sa kanilang range, yung natural habitat nila na
Kumbaga maglalaro na sila sa damo, tutuka, kakahig. Yun, para maging stress free sila after nilang mag-breed ano. Yun. Ang pinapakain po sa kanila ay Mare de Agua. Siyempre, sinasamahan po natin yung ng mais saka yung commercial feeds. At kagandahan nga po nun, dahil meron po tayong organic na tanim na pinapakain sa ating mga manok, ay nasisiguro ko po before na yung pinuproduce sa ating itlog at karne ay healthier ano. Kumpara mo sa commercial dyan sa market ng mga manok na kumpleto sa injection ano. Yan. Tsaka yung nakikita nyo palang tindang mga brown egg sa itlog na itlog sa palengke nyo. Pag sinabi ng organic, wag po tayong masyadong maniwala doon. Excuse me, kasi malaking kasinungalingan po yan yung organic na sinasabi nila. Hindi porket brown eggs po yan ay organic po yan. Yan po ay nakadepende sa the way nyo po pinalaki yung manok, the way nyo po sila pinakain, the way nyo po sila pinaitlog. Ano po, yung brown egg na po yan ay nanggagaling po sa breed ng manok, hindi po o kumbaga hindi porket brown egg po yan sasabihin nilang organic. Malaking kalokohan po yan mga idol ano. Yan. Yung sinasabi pong organic ay hindi po tayo gumagamit dito ng mga chemicals, mga pampataba o mga vitamins na galing commercial. Yung organic po ay pure po na from natural nating resources like mga dahon, mga tanim, yung mga natural vitamins nila, yung mga prutas, mga gamot nila. Kung magkakasakit sila ay nanggagaling po sa ating mga herbal plants like oregano, lapunaya, vitamin C po nila like sili, calamansi juice, at yung iba pang mga tanim natin ano na siya rin kinakain natin, pero mas mabuti rin pong kinakain ng ating mga alaga dahil po kung ano po yung kinakain ng ating alaga, once ng itlog po yan at once po natin inihaw po yung ating mga alagang manok o baboy po yan, ay kumbaga yung kung ano po yung katawan meron sila nakakainin natin, makukuha rin po natin yung kung ano po yung mga hindi magagandang chemical na siya pong pinapakain sa kanila at sa kalaunan, karamihan, katagalan ay naging cause po yun ng sakit nating katawan like mga cancers, tumor, mga ganun. So much better po na mag-raise po tayo ng sarili natin mga kahayupan like manok o baboy at pakainin po natin sila ng simpleng pagkain o natural na pagkain kahit hindi man po 100%, at least mabawasan po yun ng 25 to 30% ang commercial feeds ng ating mga natural food. Kahit po ito, yung lettuce na yan, example may mga reject po dyan, yung mga hindi natin pwedeng ibenta dahil pangit, ganito, ganyan. Yan po ay pwedeng kainin ng ating mga hayop, baboy, manok. Yan nga po, ito pakita ko sa inyo. Ito po ay nung nakaraang araw lang, pinasok po ng manok ko. Yan, kita nyo kalbo. O diba? Ang saya. Ang saya. Ang maingay na po yung naririnig nyo ngayon, yan po ay nagkakat po sila ng puno ng mahogani ano. Yan. Hindi ko isang manok ko na sa likod. Ayun pala. Tapos dyan po meron tayong ilang pirasong tanim ng kalamansi. Yan. Yan. Baka naiingayan na kayo mga idol, puputulin ko muna itong video to. Sa ngayon po yan po muna yung update natin. Anyway, ngayon po ay November 30. Huling araw po ng Nobyembre. So gusto ko bumati sa inyo ng advance Merry Christmas. At sana po ay mag-subscribe po kayo sa ating channel. Kung nagustuhan niyo po yung video na to at kung gusto niyo matuto, mag-subscribe po kayo. Mag-comment down below kung ano pong gusto nyong klaseng pagtatanim ng gagawin sa bahay niyo, sa backyard niyo. Hydroponics yan. Like Kratky na ginagawa ko, NFT, yung mga pipe, or kahit po sa bote lang na ginagawa ko dito before, yung mga spring onion, kayang-kaya po natin itanim sa ating mga empty bottle sa ating harapan ano, maging sa harapan man yan, terrace o sa ating backyard ano. Yan, mag-comment down below po kayo at willing po tayo magturo ano. Yan. Maraming salamat po at kung meron po kayong mga suggestions, comments and reactions, please comment down below po. Yan. Maraming salamat po. Happy farming. Bye-bye. Merry Christmas.